Sa pagpapatuloy ng ating kwento sa naalala ng ating bida na may isang ugat na nagsisimbolo sa parang paghila lang ng sinulid sa daan-daang karayom at ang mana ay tumusok sa lagusan at lumilikha ng isa ng batis at kailangang gawin ng mabagal at maingat. Habang tinitignan ng ating bida ang kanyang kamay sinasabihan siya ng isang priests na naiintindihan ba niya na ang pinakamahirap na parte ay ang pagpapadaloy ng mana sa ugat at sa utak. Dagdag pa ng isang priestess na kung ang ating bida raw ay mahaharap sa marirap na sitwasyon, huwag nitong kalimutan ang kanyang mga tinuro habang ang ating bida naman ay pinapakiramdaman lang ang mana na kanyang natutunan. At ito'y pinagmamasdan ng priests na kinikilig sa tuwa. Tinignan naman sila ng ating bida na ang lasengerang priestess raw ay kayang makahati ng karagatan ang kanyang mga pagmumura at ang necromancer naman ay umaarte naman bilang isang priestess. Dagdag pa ng ating bida na ang Grand Mage raw sobrang liit at sumagot naman ang Grand Mage gusto na ba raw mamatay ng ating bida. Nagsalita naman ang katabi ng Grand Mage na wala na silang malaking problema. Hanggat kasali siya sa eksperimentong tagagawin niya raw ang lahat ng gawain na nakatalaga sa kanya at ito pala ang kapatid ng goddess na si Sister Heia. Tinanong din niya ang Grand Mage na kaya ba nagpunta ang iba rito para tignan lang siya kaya tutulungan ba siya nito at sumagot naman ang Grand Mage na yun ay totoo ngunit ang ating bida ay patuloy pa rin nakikinig sa mga sinasabi nilang dalawa. Sinimulan na nga nila ang eksperimento at sinabi ni Sister Heia na ang kailangan lang raw ng ating bida ay magtiwala sa kanila. Napapasabi na lang ang ating bida na yun ang eksperimento na hindi niya gustong balikan. Balik sa kasalukuyan. Tinawag ni Amy ang ating bidang si Davy. At tinanong ito na kalugarin ba raw ng ating bida ang kanilang Harden ngayon. Sumagot naman ng ating bida na ang panahon ngayon ay sobrang maaliwalas at pati ang Harden ay maganda ngayon. Dagdag pa ng ating bida na okay na raw siya kaya maaari nang makaalis si Amy at yugon din niya kay Amy na kung may maghahanap sa kanya ipapaalam lang ito sa kanya. Sagot naman ni Amy na mag-ingat ang ating bida sa kanyang ginagawa at napangiti naman ang ating bida rito. Napapasabi ang ating bida na madalas na hinahadlangan siya ni Amy sa kanyang ginagawa kaya ngayon mukhang naka-adapt na raw ito. Napapatanong din ng ating bida sa kanyang sarili na nagbubunga na ba ang kanyang mga ginagawa para maging malapit ang loob ni Amy dahil noong inaya niya ito na sabay kakain sa kanya at ito ay ay agad ngunit mas mabuti na ito kaysa sa dati. Tumalikod na nga ang ating bida at nagsimula ng maglakas habang laminggo kay Amy na sumenyas na wag itong magingay sumagot din si Amy ng kaparehong senadorya sa ating bida. Nakapunta na nga ang ating bida sa gitna ng kanilang Harden at ito ay umupo na napaisip na sisimulan na ba niya. At inactivate na nga ng ating bida ang kanyang kasanayan na operation skill. At may lumabas na isang barrier na may mga lumilipad na dilaw na liwanag sa kanyang paligid. Pumapalibot na nga ang dilaw na liwanag sa katawan ng ating bida. At kung ang hangin ay papasok na sa kanyang baga at inaalagaan siya nito at humihigop siya ng mana galing sa kalikasan at ang ibubuga na lang niya ay natural na hangin na lang. Na tinatawag itong mana breathing at ang breathing technique of the god of magician ang brat na maliit na si Odin. Napapasabi ang ating bida na hanggang may limitasyon kung gaano lang karaming mana ang kayang ereserba sa isang katawan kaya kailangan ng isang tao ang mag-training at pangasiwaan ito araw-araw. Ngunit sa pamamagitan ng pamamaraang ito ang mana na makukuha sa loob ng isang buwan ay makukuha lang ng ilang araw gamit ang teknik na itudugtong pa ng ating bida na ang teknik na ito ay sobrang miraculous. Dagdag pa ng ating bida na kung ito ay matuklasan ng buong bansa siguradong gagawa ito ng malaking revolusyon ngunit wala siyang balak na ihayag ito sa mundo. Dugtong ng ating bida na sa bagay hindi ito ang bagay na madali lang matutunan ng kahit sino lang. At nagpapatuloy na siya sa kanyang ginawa. Ngunit sa lahat ng oras na nakaupo ang ating bida ay meron palang nakamasid.
Naramdaman na pala ito ng ating bida at tinanong ito na kung sino ito. Pero hindi ito sumagot sa ating bida at biglang umalis. Napapasabi na lang siya sa kanyang sarili na matagal-tagal na rin na may palaging nakamasid sa kanya at sigurado din siya na kagagawan ito ng bruhang Reyna kaya kung papansinin niya ito makakagawa lang siya ng malaking gulo kaya pababayaan niya na lang ito. Dagdag pa ng ating bida na sobrang kapaki-pakinabang kung iniisip ng mga kalaban na siya ay mahina at tanggang prinsipe. Dugtong pa ng ating bida na dahil sa pagkalat ng kanyang mana distortion field magagawa na niyang makapag-training ng mapayapa at ang halaga ng mana na naipon ay medyo marami. Ngunit napasabi ang ating bida na matagal na rin na hindi siya nakagawa ng bagay na kanyang tinitignan. Ang ibig sabihin pala ng ating bida ay ang mana circle. Bigla niyang nasambit ang mga pari ay hindi makagamit ng magic at ang mga mage naman ay hindi rin kayang gumamit ng banal na kapangyarihan at ang necromancy ay ang kapangyarihan na wala sa dalawa ang kayang makagamit. Ngunit ang tatlong nabanggit ng ating bida kaya niyang gamitin ng walang kahirap-hirap. At nagpapasalamat siya sa dalawang baliw na babae sa templo. At pati na rin sa dalawang wordong mananaliksik. Napasambit ang ating bida na sa tuwing iniisip niya ang mga baliw na yun bigla na lang siyang napapasuka. Habang lumulingon sa paligid napapasabi siya na ang normal na mage ay kailangan pang gumuhit ng bilog sa kanilang mga puso para makagamit ng mana. Biglang naman langhap ng hangin ang ating bida at may big-alang lumiwanag sa kanyang paa. Napapasabi na lang ang ating bida na ang pamamaraan yon ay hindi makakahawak sa kapangyarihan ng necromancy at holy power dugtong pa ng ating bida na kung gagawin niya ang bagay na yun ay siguradong awawasak ang kanyang puso kaya ang circle ay ginawa lamang para sa kanya. At ang kanyang artery sa buong katawan niya ay gumagawa ng intricate circle at ibuhos ang mana rito. Dagdag pa ng ating bida na para magamit mo ang buo mong katawan pati na rin ang puso bilang circle para mapigilan ang pagsagupaan ng kapangyarihan ng necromancy at holy power at nagdadala rin ito ng agandang resulta. Ngunit dahil ito ay malapit lang sa body modification kahit na isang pagkakamali rito ay magdudulot sa iyo ng pagkamatay. Kaya napasambit na lang ang ating bida na hindi niya gustong gawin ito dahil sa nakaraang gamit niya nito bahagya niya lang napagtagumpayan dahil sa tulong ng apat na baliw na yon. Bigla na lang napamura ang ating bida at napapatanong ito kung mapagtagumpayan ba niya sa pagkakataong ito. May bigla namang lumapit sa ating bida-bida na ikinagulat niya. Ito pala ang mga babaeng nagturo sa kanya ng mahika. Napangiti naman ng ating bida at napasabi na ang pagkakamali ay wala lang kaysa manatili ng 1,000 na taon sa isang templo. Kaya sinubukan na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan at sinimulan niya sa dugo. At ito ay nakagawa ng malaking magic circle sa buong kakahoyan. Lipat naman kay Amy habang nag-aantay sa ating bida. Nag-alala naman siya sa ating bida dahil hindi pa ito umuuwi. Dagdag pa ni Amy na ang ating bida raw ay palaging matagal ngunit hindi ito pinapalipas ang kanyang pagkain. Nataranta naman si Amy habang nag-iisip sa maaring mangyari sa ating bida dahil napasigaw naman si Amy na paano kung may nangyayari sa prinsipe at sumagot naman sa likod ng ating bida na sinabihan na niya ito na wag siyang tawaging prinsipe ni Amy. Na ikinagulat naman ni Amy. At napasigaw ito na Sir Davy at sinabi naman ng ating bida na bumalik na siya. Tinanong niya naman si Amy na inantay ba siya nito at nauutal naman na sumagot si Amy. Dagdag pa ng ating bida na ikaw at ang iyong katatagan. Kaya napasabi na lang siya na mukhang kailangan niyang magtrabaho pa ng mabuti habang may ngiti sa kanyang muka. Sabay yakap ni Amy na nabigla sa ginawa ng ating bida. Namula si Amy at sobrang nagulat habang tinawag niya ang ating bida. Humingi naman ng tawad ang ating bida.
At napasabi na umabot na siya sa kanyang limitasyon at nawala ng malay na ikinagulat naman ni Amy. Bumagsak na nga ang ating bida sa lupa at napasigaw si Amy rito. Biglang nawalan pala ng malay ang ating bida. Lipat sa eksena sa silid ng ating bida. Siya gummusing na mula sa pagkawala ng malay kahapon at napasabi ito na nag-alala lang siya sa wala. Pero nagulat ang ating bida. Dahil may nakahawak sa kanyang kamay. At ito pala si Amy na natutulog sa gilid ng ating bida. Naalala na ng ating bida na nawalan pala siya ng malay kahapon. Sabay tingin sa kanyang kamay at napasabi na ang bagay na nag-aalangan siyang gawin ng artery circle ay nakomplito na ng perpekto. At meron ng 3 kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang mga ugat at sa taas ay may di kilalang circle na may espesyal na epekto. Biglang umihip ang hangin sa bintana na nagawang makagising ni Amy sa kanyang pagkakatulog. Pero patuloy pa rin sa pagsasalita ang ating bida tungkol sa kanyang kapangyarihan. Binanggit ng ating bida na ito ay limitless sa isang galaw lang niya sa kanyang kamay ay maaari na niyang magawa ang kahit anong spell kasama na ang restore at tinawag ni Amy ang ating bida. Kaya sumagot ito ng magandang umaga Amy. Nakalipas ang 5 buwan tinawag ni Amy ang ating bida sa bakuran ng palasyo. Pinakita niya ang isang supot ng mga halamang gamot sa ating bida. Sumagot naman na ang ating bida na nakita niya at napaisipi ito na ang ayos lang siya sa kanyang mga kinakain sa ngayon. Sabi naman ni Amy na sobra siyang nagpapasalamat at napapasabi na lang ang ating bida sa kanyang isipan na saktong 3 buwan ngayon. Noong nakumpleto niya ang kanyang artery circle at ang kanilang pamumuhay ay naging mabuti dahil may nag-iiwan sa kanila ng karne at gulay sa palasyo. Sa una akala ng ating bida na plano ito ng Bruhang Reyna ngunit walang paraan na mag-iwan siya ng pagkain sa lahat ng oras na walang rason. Dagdag pa ng ating bida na meron talagang tumutulong sa kanya ngunit hindi niya masabi kung sino at meron din siyang naririnig kahapon. Merong isang presensya na naramdaman ng ating bida at kailangan niyang ikalat ang kanyang mana sa buong palasyo para malaman niya kung sino ito at ito ay madaling gawain lang para sa kanya. Bagaman pinapanatili nila ang distansya kay Amy upang hindi hadlangan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. May biglang napansin ng ating bida na 3 tao na papalapit sa palasyo. Hinawakan ng ating bida ang kanyang tungkod. Sinabi naman ni Amy na wala na silang problema sa pagkain sa mga darating na araw at sumagot naman ang ating bida na linisan niya ang mga ito. Dahil may papalapit silang bisita na ipinagtataka naman ni Amy. Ngumiti namang sambit ng ating bida na sino kaya ang mga taong iyon. Sa pagpasok ng taotong tao sa kanilang lugar napasabi naman ng ating bida na ang mga informant pala ng Bruhang Reyna. Lipat ng eksena sa silid ng ating bida. May sinambit naman ng hangal habang hinawakan ang kamay ng ating bida. Ngunit ang ating bida naman ay bahagyang napapangiti habang nagmamasin. Napansin naman ng hangal ang pagngiti ng ating bida at tinanong niya ito. Ngunit tinanong siya pabalik ng ating bida na maaari na ba siyang gumaling sa malapit na panahon. Siyumagot naman ang hangal na dahil ang prinsipe ay nakahiga sa kama ng matagal na panahon kaya sobrang delikado sa kanya ang paggamit ng banal na kapangyarihan para pagalingin ang ating bida. Dagdag pa ng hangal na magpapasalamat na lang raw ang ating bida sa kanyang sitwasyon ngayon na sinang-ayon na naman ng ating bida pero sa kanyang isipan ito ay bullshit. Sa isang tao na hindi makagamit ng maayos na healing magic at bilang sugo ng God at ang nagre-representa bilang pari ng buong bansa at tinapon ang mga tangkolan para sumunod sa utos isa raw itong kabig. Yuan.
Dagdag pa ng ating bida na tigilan na raw nito ang pag-sugarcoating sa mga salita nito at huwag nitong sabihin sa kanya na hindi pa siya makapagpagaling sa ating bida ngunit hindi niya talaga kayang amit ng hilang magic. Sinabi naman ng ating bida sa hangal na akala niya na binigyan ito ng pilak na baril galing kay Priya na maaaring makapagpagaling ng kahit anong sakit agad-agad at sambit din ng ating bida na aran sa iniisip ng hangal ang kanyang katawan ay malapit ng gumaling tuluyan. Sumagot naman ang hangal na ang ating bida raw ay hindi dapat magsabi ng ganyang mga bagay dahil wala itong naiintindihan na ipanagtataka naman ng ating bida. Dagdag pa ng hangal na ang paggamit at pag-alam ng banal na kapangyarihan ay binibigay lamang sa mga pari kagaya niya at kahit na sa prinsipe na hindi masyadong makasarili. Dugtong pa ng hangal na totoo pala. Nakagaya ito ni Prince Carlos at bigla namang nagsalita si Amy sa hangal na wag itong bastos sa harap ng prinsipe. Dagdag pa ni Amy na ayos sa nito ang kanyang pananalita at sumagot naman ang hangal na paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang katulong. Sabay sampal kay Amy at tinanong ito na tinuturuan ba siya nito. Napahawak na lang sa kanyang pisngi si Amy at tinawag ng ating bida ang hangal. Magalang namang sumagot ang hangal sa ating bida na kung hahayaan lamang niya ang isang katulong na magsalita ng kahit ano ito raw ay malaking problema sa ating bida. Dahil hindi nito tinignan ang agwat ng kanilang estado. Sabay hawak sa bibig ni Amy. Habang pinalabas niya ang kanyang dila at sinabi na ang babaeng ta ay maganda ang ngiti at makikita natin ang ating bida na bahagya ng nagalit sa mga pinaggagawa ng hangal. Tinanong naman ng hangal ang ating bida na dahil pumunta siya rito maaari bang ihatid siya ng kanyang katulong sa labas. At magkikita na lang sila ng ating bida sa loob ng 15 na araw at sumang-ayon naman ang ating bida rito. Sinabi ng ating bida kay Amy na ihatid nito ang hangal sa labas at sumagot naman na oo si Amy. Habang sa labas ng silid ng ating bida. Sinabihan ng hangal si Amy na tandaan nito. Napupunta ito nang siya lang ngayong gabi. Dagdag pa ng hangal na ang buhay ng prinsipe ay hawak lang sa kanyang kamay. Dugtong pa ng hangal na tatandaan raw ito ni Amy na wala siyang pake sa ating bida. Dahil isa lang siyang sakiting prinsipe.